Alam mo ba, may mga kasalanang parang maliit lang tingnan, pero sila mismo yung unti-unting sumisira ng relasyon, pagkakaibigan, simbahan, at pati spiritual life natin. At minsan, hindi natin napapansin na tayo na pala mismo yung gumagawa nito. Ngayon, pag-uusapan natin yung ilang bagay na sa tingin ko, kailangang itigil ng mga Kristiyano. At baka, isa dito yung madalas mo ring nagagawa. May isang kwento tungkol sa isang batang lalaki at isang matandang babae. Isang araw, pinangaralan ng matandang babae yung bata tungkol sa masasamang epekto ng chismis. Para turuan siya, pinakuha niya ito ng unan. Pagkatapos pinabutasan niya yung unan at sinabi niya sa bata na ipamigay sa palengke yung mga foam na lalabas dito. Ginawa naman ng bata, pero pagbalik niya, may isa pang utos yung matandang babae. Hindi ko na alam kung sino yung kumuha, baka itinapon na nila o ipinasa na sa iba. At doon sinabi ng matandang babae yung pinakaimportanting lesson. Ganyan na ganyan ang chismis. Kapag may sinabi kang maling balita tungkol sa isang tao, kapag may ipinakalat kang kasinungalian, hindi mo na kontrolado kung hanggang saan ito makakarating. Pwedeng makarating sa social media, pwedeng makarating sa pamilya niya, pwedeng makasira ng pangalan, relasyon o buhay. At kapag nailabas mo na yung salita, mahirap na itong bawiin. 1. Iwasan ang pagkalat ng chismis. Bible reference, Proverbs 16:28. Ang mapanirang tao ay naghahasik ng alitan. Ang chismis hindi lang simpleng usapan. Minsan, ito yung dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan, pag-aaway ng pamilya, pagkakabahagi ng komunidad, at minsan, kahit hindi tayo directly naninira, kapag ine-entertain natin yung usapan, nagiging parte rin tayo nito. Bilang Kristiyano, kailangan nating matutunang kontrolin yung bibig natin. Hindi lahat ng nalalaman, kailangang ikalat. Hindi lahat ng naririnig, kailangang paniwalaan. At hindi lahat ng issue, kailangan nating salihan. 2. Huwag gawing biro ang Holy Scripture. Bible reference, 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa panahon ngayon, normal na sa internet yung gawing meme o biro ang halos lahat. Kahit Bible verses, kahit mga sacred na bagay, minsan harmless tingnan. Pero kapag nasanay tayong gawing joke yung Holy Scripture, unti-unti nating nawawala yung reverence natin dito. At isipin mo ito, maraming tao ang nagbuwis ng buhay para lang maipasa sa atin ang salita ng Diyos. May mga martir na sinunog, pinugutan ng ulo, pinahirapan para makarating sa atin yung Biblia. 3. Huwag basta mangako sa Diyos ng paulit-ulit. Bible reference, Ecclesiastes 5:4-5. Mas mabuti pang huwag kang mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Alam mo, minsan ginagawa rin natin ito. Kapag nagkakasala tayo, dahil sa guilt, nangangako tayo sa Diyos, Lord, hindi ko na po uulitin. Tama na po, titigil na ako. Pero minsan, after ilang araw, nagagawa ulit natin. At habang paulit-ulit nating ginagawa yon, nasasaktan lang tayo spiritually. Kaya minsan, mas magandang ipanalangin mo na lang ito. Panginoon, hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko yung tulong mo. Huwag mo akong pabayaan. Kasi ang totoong pagbabago, hindi nanggagaling sa sariling lakas. 4. Huwag gamitin ang public worship para sa argumento o pagpapataas ng ego. Bible reference, Romans 14:19. Pagsikapan nating itaguyod ang kapayapaan at ikatitibay ng isa't isa. Kapag nasa worship service tayo, yung goal dapat ay pagkakaisa, paglapit sa Diyos, pagbibigay puri kay Kristo. Hindi debate, hindi pagyayabangan ng knowledge, hindi pagpapahiya ng ibang tao. Kung may hindi ka man sang-ayunan sa preacher, may tamang paraan para sabihin yon. Pwede mo siyang kausapin privately, pwede mong ilahad ng may respeto. Pero hindi yung sisirain mo yung atmosphere ng worship para lang maipakita na tama ka. Kasi minsan, yung pride natin nakakubli sa anyo ng spiritual correctness. At yun yung delikado kasi ang totoong pagbabago nanggagaling ito sa tulong ng Holy Spirit. Sa totoo lang, hindi naman perfect ang kahit sinong Kristiyano. Lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may moments na nadadapa. Pero habang lumalakad tayo kasama ang Diyos, unti-unti niya tayong binabago. Unti-unti niyang inaayos yung pananalita natin, yung ugali natin, yung puso natin. Kaya bago tayo magsalita, bago tayo mag-post, bago tayo manghusga, tanungin muna natin, makakatulong ba ito o makakasakit? Mapapalapit ba nito yung tao sa Diyos o mas lalayo?
Kung may mga salita kang binitawan noon na nakasakit, kung may mga pagkakataon na naging bahagi ka ng tsismis, kung minsan ginawa mong biro yung mga banal na bagay, hindi pa huli ang lahat, pwede ka pa ring lumapit kay Kristo, pwede ka pa ring humingi ng tawad, at pwede ka pa ring baguhin ng Diyos. Panginoon, bantayan mo yung puso ko at bibig ko. Turuan mo akong magsalita ng may pag-ibig, may wisdom, at may katotohanan. Tulungan mo akong maging tao na nagdadala ng peace, hindi division, at ilapit mo ako lalo sa'yo araw-araw. Amen. At tandaan mo, minsan isang salita lang pwedeng makasira ng tao. Pero minsan din, isang salita mula sa Diyos kayang magpagaling ng puso.